Good evening once again, people. People in the world, especially my co-Filipino people. Once again, nandito naman ako. This is my third video that I'm going to upload. Okay. The last time our topic is about, if I remember, it's all about the all beliefs. All beliefs. So let's proceed to let's proceed to let's proceed about the frequencies, the frequency of the frequency quantum, because we have omega frequency, ultimate consciousness, alpha points na tinatawag. Ito yung shame, guilt, apathy, grief, fear, desire, anger, and pride, courage, neutrality, willingness, acceptance, reason, love, joy, peace, and enlightenment, and money. And all of what I have mentioned ay may kanya-kanyang itong mega or omega frequencies. Let's go directly to my point. From shame, let's start from the shame. Shame is, ito yung hiya. Kapag nabubuhay po tayo sa mundo na puro yung bang nahiya tayo, hindi pwede. Yung hiya. Kasi ang hiya ay nasa 20 megahertz. At saka itong guilt. Kapag nagigilty ka, na hindi ka na naman dapat mag-guilty, kapag honest ka sa sarili mo, hindi ka dapat mag-guilty. Kung alam mo wala kang ginawa, wala kang natutapakang tao, hindi ka dapat mag-guilty. Kasi nandito siya nabilong sa 30 megahertz. The apathy is 50 megahertz. Grief. Let's forward to grief. Paliwanag ko itong grief. Ito yung kalungkutan. The best example is if we have loved ones who passed away, even friends, even in our clans. Normally we cried, and of course everything is falling down. Hindi maganda kasi lahat naman tayo papunta doon. Diba? At saka ito, yung katotohanan. Kapag may taong nawawala sa mundo, mayroong souls na papalit, na magre-reincarnate. Kaya pag may nawala, may pumapalit. Saka hindi lang tayo, kasi as I have explained from my first video that I have uploaded, we are all spirits. We are all spirits. And we just experience this present time as human being. This evolution. And if we will die, there is another soul who will replace. And that is their time to experience, to become human being here on earth. So hindi dapat nating sobrang ikinalulungkot kapag may nawala. Kasi magiging sanhi ng sarili nating kamatayan kapag sobra doon nating dinadamdam na may nawawalan nating mga kamag-anak. Dahil lahat naman tayo sa ngayon, buhay, umiiyak tayo sa mga kamag-anak o loved ones natin na malapit sa puso nating nawawala. But time will come, tayo rin ang iiyakan, di ba? Walang mananatili na hindi mawawala sa mundo. Mawawala tayong lahat. Tandaan nyo yan. Kaya ang grief o kalungkutan na hindi maganda. And then let's go to fear, yung takot palagi. As what I have said last video that I have uploaded. Fear is not good. All the time that you feel fear, yung takot na yan.
Hindi tayo pwedeng mabuhay na puro takot, 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 takot dahil negative na sa lower vibrations, lower frequency. And then, meron tayong desire. Ipapakita ko sa inyo mamaya para i-piece out nyo lang sa meron kayong screenshot nyo parang pag-aralan nyo ng maigi na ito pala yung buhay natin. Meron tayong desire, anger, yung galit palagi. Tutukuyin ko mamaya lahat. Babalikan natin to. Tatalakayin natin lahat. Yung gusto kong tukuyin. Tatalakayin ko lahat mamaya. Saan pumapasok itong hiya, guilt, yung kalungkutan, at saka yung takot. At saka yung laging galit tayo. Saan sila nabilong? Itong lahat kasi ito nabilong to sa animality, animality, anger, fear, at saka hunger. First four world na tinatawag na. Diyan umiikot ang majority ang tao. Papaliwanag ko sa inyo yan. Na hindi pwedeng mabubuhay tayo, dyan na lang palagi. Nakaikot ang buhay natin. Hanggang sa katapusan ng ating hininga sa ibaba ng mundo, hindi maaari. Kailangan step by step, magpo-forward tayo hanggang pataas. Magkakape ako dahil mag-alas 12 na yata ang oras ngayon eh. Saka, I want to remind all kung sino man ang saan ako dadaan sa mga wall ninyo, these are all my gifts. Kaya ko sinishare sa inyo. Again and again, I never been in college. Second year high school lamang po ako dahil hindi ako madideclare na third year high school kasi lumayas po ako. Ako ay nasa third year high school. At hindi ko yun natapos. Kaya tinitingnan ko yung card ko nakaraan sa high school. Second year high school lang talaga ako. Hindi ko po talaga natapos ang third year high school. So, hindi nag-matter ang gifts sa ating background sa buhay, ating educational background, status, life status, especially gender. At may pag-usapan tayo, malalim-lalim ito. Mahaba-haba ito dahil sa gender unang-una. Dahil maraming nabulag sa katotohanan. Nasarado ang utak dahil sa wrong teaching sa religion. Hindi po pwede. Tayong lahat ay spirits. Dapat po nating malaman lahat. Spirits po tayo. The purple Holy Spirit there is no judgment. Kasi may mga dahilan bakit may LGBT. Kung malaman nyo, tatalakayin ko. Dito tayo na naman tutuloy tayo sa courage, neutrality, willingness. Ang willingness is 310 MHz. Acceptance, 150. Reason, 400 MHz. Love, 500 MHz. At saka joy, 540 MHz. At saka peace, 600 MHz. At saka enlightenment, 700 MHz. At saka ang money ay nasa taas. Paki-screenshots ng inyong cellphone kung gusto nyo pag-aralan. Ito, kasi ano lang to eh. Ito yun, ganong makita, Ito yun. Ganong makita. Ito yung binabasa ko. Paki-screenshot nyo na lang kung nais nyong i-research at saka intindihin ng maigi para bakit meron ako nito, para maintindihan mo maigi. Kayo mismo mag-analyze, mag-research kung gusto niyo. Para malaman niyo kung anong mga pinagsasabi ko dito. Okay? Ang tao ay may ganito. Mga frequencies. Okay, balikan ko itong yung sinasabi kong animality, anger, heal at saka hunger. Sa first four world, ito yung hindi maganda. Umagang-umaga pa lang nagagalit na tayo. Madaling kaunting bagay lang nagagalit tayo.
Saka palagi nagmumura. Kasi itong animality, anger, heal at saka hunger, pare-pareho sila eh. Umiikot ang tao kapag uhaw ka sa mga bagay na hindi naman dapat, gagawa ka ng katarantaduhan, magsisinungaling ka o kaya magnakaw. Ito yung hunger eh. Ibinta mo na lang yung kaluluwa mo sa impyerno dahil sa gusto mo ng bagay na ganito. Makikipag-away ka, magsinungaling, gumawa ka ng kwento para sa sarili mong kapakanan dahil sa hunger ka sa isang bagay. Ito yung mga ibig sabihin. At saka heal, devil, life. Papatay ka na lang ba ng tao para sa sarili mong satisfaction, enjoyment? Pagsisinungaling, nandyan pa rin sa heal. Yung sobra mong tapang na wala naman sa lugar, na wala kang pakialam, may matatapang, dahil sa tapang mo, tatapakan mo ang ibang tao, wala ka ng hiya na may taong iiyak, gagawa ka ng mga bagay-bagay na dapat ikahiya mo dahil meron kang mga kamag-anak, hindi ka na natutong mahiya. Basta lang may ibigay mo sa sarili mo ang gusto mo, magkuha mo lang ang gusto mo. Sarili mo lang iniintindi mo. Ito yung mga hell. Kasama rin sila sa hell. At saka hunger. Kaya itong apat na first four world, kasama. Animality. Palagi tayo nagmumura. Na sinasabi ko na sa yung previous, yung first two videos, na ang pagmumura ay isang negative energy. Kasi ganito yan eh. Ang mundo ay the world is mathematical. Bakit ko sabing mathematical? The world is mathematical. It's composed of mathematics or numbers. The world is composed of numbers. And we are all energies. Tingnan nyo, kahit ilang bilyong bagong building itatayo, hindi guguho ang mundo. Kasi balanse palagi ang bigat. Energy tayo lahat. Nandito tayo sa energy quantum na tinatawag. Lahat may frequency. Sinasabi ko na, bakit masama ang pagmumura? Kasi kung anong lumalabas sa bibig natin, yun ang nag-create sa energy, field, sa field. Ito sa mundo. So bilang tao, sabihin natin, ang Panginoon ang may dahilan na bakit tayo nandito bilang tao. Binigyan tayo, utang natin sa Panginoon buhay. So, sinasabi natin Panginoon, God's of love and light. The reason why we are here. Who decided and giving us chance and experience this life. Kasi tayo nga ay mga spirits. From spirits tayo nag-reincarnate. So dito sa pinalagyan nating mundo, sa Mother Earth. Mother Earth is an energy field that created by God. So, pag nagmumura tayo, bakit ko sinasabi palagi na nag-create ito ng negative energy? What kind of words came out from our mouth? It will create. According to the words we say, yun ang nag-create. So kung anong itinanim natin, yun nating anihin. Kaya pag nagmura ka, bumabalik sa'yo yan. And ito pa, if you wish something ill into to other people or to someone else, it will return back to you right away. Pag nangangarap ka ng masama na mangyari sa ibang tao, babalik sa iyo yan. Dahil yun ang na-create mo na energy. Yun ang tinanim mo na energy sa paligid. Babalik sa iyo. Kaya walang tao nagsasucess na nangangarap ng kasamaan sa ibang tao para sa kanyang sarili.
babalik at babalik sa iyo yan. Yan yung tinatawag na karma. Bad karma is always return to you if you wish ill to other people. Remember that. Makapangyarihan tayong tao, lahat ng tao ay makapangyarihan. Inborn, sinasabi ko sa inyo. Ito, i-clear ko lang ha. Bakit ko pa sinasabing tayo makapangyarihan? Since tayo ay spirits. For past 3,000 years, nung sinasabi ko na past 3,000 years, nabubuhay ang tao sa mundo for 3,000 years. Sa 3 dimensions. Ipaliwanag ko ang 3 dimensions sa inyo para maintindihan nyo. Ito yung marami tayong gifts na tinanggal dahil sa wrong teachings. Dapat walang hospital. Tayo ang mag-heal sa sarili nating sakit. We could be able to heal our own ailment, our own sickness because we are powerful. There is supposed no hospitals. If all of us only awaken and use all our gifts, that's the reality of human being. Tinanggal sa atin yan lahat sa 3 dimensions for 3,000 years. Isipin natin 3,000 years, sinong taon nabubuhay? Up to the present. And the biggest ship of Aquarius was just started last December 21 last year, 2020. That is the biggest ship of Aquarius. And since last December 2020, up to thousands of years again, the Aquarian people, the water bearer, people who born since January 18 to February 19 are all Aquarians and inborn humanitarian people will become the rulers majority for this big ship in the whole world. Hindi nyo alam yan. That's why I'm calling all the Aquarian people, if you don't know, use all your gifts in any ways, in any form. Because I was here now in front of your cameras or in your screens. And I want to inform you that I am chosen, called, and my gifts are given to me by the powerful spirits of gods of love and light. It doesn't matter who I am and my gender, what my gender is, doesn't matter. Walang pinipili. I-clear ko to kasi nandito na-topic ko na ha. Nasabi ko na to. Kaming mga LGBT, nasa third six na bilong. Hindi basta-basta ang buhay namin, may mga bakla kami, mga tomboy o bakla, nasa LGBT community. Karma namin to. Ako ay paliwanag ko. Sa aking past life, maaari pong niloko ko ang isang lalaki, isa akong babae. Niloko ko. Inibig ako, pero niloko ko sila. So sa ngayon, ito yung buhay ko sa present life na isa akong isinilang na lalaki, pero ang puso ko ay babae. Hirap kaya maghanap ng sabihin mo magmahal at tatanggap sa'yo. Kita mo naman ang Pilipinas, discrimination, kapwa mo Pilipino, pag-discriminate sa'yo. Ang hirap pa. Siguro na alam niyo na ngayon, hindi basta-basta. At hindi nila gusto yan. Ang hirap ng dinadala ng kapwa ko LGBT. Kaya kayo mga magulang at saka dahil sa turo ng simbahan, conservative, hindi kayo mapupunta sa langit. Bakit kayo mapunta kaya kayo? Kunan nyo ng base ito. Isang LGBT, bakla o tomboy na hindi gumawa ng kaayusan sa mundo. Nabuhay ng maayos at marangal at hindi nagnakaw pumatay. Sino ngayon ang dapat niyong
tanggapin, kilalanin, respetuhin. Yung taong mamamatay tao dahil lalaki, o yung babaeng abortionista o nagbinta ng aliyo sa kalye. Tandaan nyo yan, mga magulang. Dahil sa turo ng religion, napaka-conservative. Pero tayong lahat spirits, mamamatay tayo, di ba? Sinasabi ko sa unahan. Walang pinipili yan kahit anong gender. Kaya kunan nyo ng baso to, try to analyze. Isang LGBT ang anak niyo, halimbawa, gumawa ng kabutihan sa mundo. Sa humanitarian, meron isang taong sabihin ng street guy, may tumboy, ikukumpara nyo, bakla, merong totoong babae dyan, pero kung anong ginagawa nila, protector ng drugs, mamatay tao, rapist, yan ang, sila ba ay mas talagang kapaki-pakinabang? Sila ba ay nararapat yung saluduhan? O ang mga anak niya dapat yung tanggapin? Kaya hindi nagmamatter dyan. Tingnan nyo ang ginawa ng isang tao. Lahat tayo may spirits. Kasi mayroon tayong tinatawag na internal validation since birth. Anong ginawa natin sa mundo? Simula na isinilang tayo. Nakikita lahat yan. Recorded lahat sa taas yan. Mayroon tayong tinatawag na Akashic Record na hindi natin may tatago ang lahat. Yan ngayon. Dapat yung malaman. Marami kayong dapat malaman. Try to analyze, try to compare. Isang buwapong lalaki dyan pero magnanakaw, mamamatay tao, rapist. Yun pa ang katanggap-tanggap sa anak ng bakla o kamag-anak ng bakla o LGBT. Tuwira lang sa gumagawa ng kabulastugan. Bilang tao, isipin nyo yan. At saka mga turo ng simbahan, mali. LGBT yan, mapapunta yan sa impyerno. The more you judge other people, even you are in the highest position of your religion, you are in the lowest ground. You are in the lowest ground. It doesn't matter how long you teach into your church or into your ministry. Kahit pa 70 years ka dyan. Pero umiikot lang kasi ang nakasulat sa Biblia, tao lang gumawa niyan. And that's not enough. All the contents of the Bible, all kind of religion is not enough. The world is mysterious and mystical. Try to imagine that, what I am trying to say. The world is very mysterious and mystical. There is many secrets in the world. Even the highest priest didn't know that. Di kayang arukin ni naman ang kababalaghan sa mundo. Ang tinatawag na kababalaghan. Hindi kayang arukin ng ninuman. Hindi yan lahat tinuro ang kaalaman. Kahit sa mataas, kahit sa mga obispo, Santo Papa, hindi lahat ang karunungan nasa kanila. Tandaan nyo yan. The world is mysterious and mystical. Try to understand what is mysterious and mystical. Puno ng kababalaghan ang mundo na kahit ang Santo Papa hindi niya kayang arukin. Kaya sino man kayo, napaka-conservative niyo sa inyong relihiyon, naghusga kayo ng tao. Diyan pala nagkakamali kayo. Judgment is not good because the powerful Holy Spirit is not judging. We are all equal. We are all equal. We are all human being here on earth, living human being. And is passed away.
are equal in the judgment of the powerful Holy Spirits of God's of love and light, the Creator of the universe. Pag-usapan ko na yung tungkol sa LGBT kami. Bakit kami nandito sa mundo? Karma namin to lahat na hindi basta-basta pinagdaanan namin. Itong video ko is, ang purpose nito is to awaken the humanity. To awaken the humanity. At saka hindi lahat ng bakla nakakagawa nito. At alam ko maraming nagdadasal na kapwa ko LGBT, pero itong wisdom ko, this is the time for me. It's my call. Alam ko. It's my call. It's my calling time to reveal all the knowledge that even when I was young, that downloaded in my spirits, through my spirits. And all of my wisdoms, all of those messages are inside my memories. That it's almost like a bomb. It's getting like that. That's why I am now revealing all it. There are plenty, hundreds, almost thousands that downloaded in my mind. Hindi lang ito ang turo ko, hindi lang spiritual, lahat ng nangyayari sa mundo. Sa mga love life, marami tayong tutukuyin. Bakit kayo mag-asawa naghihiwalay? Tutukuyin ko yan. Babanggitin ko yan. Ang aking naging ambisyon nga pala is, gusto ko maging lawyer or abogado o kaya doktor. Pero hindi ibinigay. Pero ngayon ko na-realize na hindi ko pala kailangan maging doktor, hindi ko rin kailangan na magiging isang lawyer o abogado para makatulong. Kasi itong wisdom ko ay hindi po ito bumabase sa isang tao na o hindi po ito nagmamatter na o katulad sa tao na mataas ang pinag-aralan. Hindi. Pero dito ko natuklasan ng sarili ko na, ang ambisyon ko na maging lawyer, kahit si kanihas ko nang ako, ang lahat ng lumalabas sa bibig ko, pag-aralan nyo ng maigi, ng mabuti. Pag-aralan nyo. So, hindi ko to kinopya. This is my wisdoms, gifts, inner knowings, inner knowledge. This was given to me and sent to me by the powerful Holy Spirit of love and light, the Creator of the universe, the gods of all gods of love and light. The gods of love and light. What else? Ito nga pala, ang simbahan ay banggitin ko ulit. Rules and regulations ay dapat wala. At saka boundaries. Magulo ang mundo dahil sa makapangyarihan ng simbahan, ang religion. At saka lahat ng religion ay may mga kanya-kanyang kapangyarihan. All religions are powerful. Because why there is power? It was given by the highest, the powerful, holy, immortal, invisible, incredible gods of love and light. Dapat walang competition. Ito ang pinakamasama sa lahat. May competition, nakikita ko. There is no competition in religion. Kaya nga, pwedeng magdasal sa puno ng kahoy. Pinakamaganda. Maganda kasi tuloy-tuloy yung download na sa isip ko. Bakit napakasarap magdasal sa puno ng lilim ng kahoy? Walang disturbo eh. Kalokohan yan na hindi na ako na
Hindi ako madidistract dahil matagal ko na itong ginagawa. Kung didasal kahit may mga rumaragasang sasakyan dyan, dinig na dinig po natin yung mga vehicles na dumadaan. Yung ingay ng sasakyan ng tambutso, yung mga makina ng sasakyan. Hindi nyo pa piling, hindi nyo maaaring sabihin hindi ka nadidistract. Mas maganda po magdasal sa lilim ng kahoy malapit sa dalampasigan. Sa lilim ng kahoy, hindi mainit. Langhap na langhap mo yung preskong hangin. Kumukonekta tayo sa nature. As human being, we are needed to do earth grounding na tinatawag. Kapag malapit ka sa isang lugar na may mga taniman ng palay o mais, saka may mga damo-damo, masarap maglakad. Maglakad na tanggal ang sapatos, yun tinatawag na self-grounding para kukonekta tayo sa Mother Earth. Earth grounding ang tawag. Sa puno ng kahoy, doon tayo pwede kang mag-yoga, pwede kang magdasal, mag-pray, mag-preach. Preach ang tawag sa iba. Chanting. Kapwa ko SGI, ang sarap mag-chanting ha, na wala nakakadisturbo. Kahit 3 hours ka mag-chanting o 5 hours, napakasarap. Ang marinig mo yung mga kumakantang ibon, yung mga kaluskos ng dahon o sa sanga ng puno ng kahoy dahil sa hangin. Yun ang nature. Kaya nga itong pandemic nangyari kasi binabalik tayo sa nature. Over polluted na ang malalaking syudad. Tayo nga dito sa Mindanao, sinasabi natin, ang swerte natin kasi kasi tayo madasalin, hindi yan. Dahil sa nature, malaking tulong na risko ang hangin. Kasi nga tinatawag nga siyang airborne, yung virus. Ang Maynila, pupunta ka ng 16 na taong gulang pa lamang po kung sa Manila na ako lumaki. Napakalawak ng Maynila. Kung hindi ka papuntang kabutukan ng Laguna, Bulacan, sa Quezon Province, hindi ka makakita ng mga bundok-bundokin, mountains, o kaya yung may mga lugar na may matatayog na puno, matataas na puno ng kahoy. Ang matatayog na puno ng kahoy, hindi mo makikita kung hindi ka papunta sa lugar na yun, napakalayo yun. So, kahit sa Pampanga, ang lawak niyan, patag yan. Kaya nga naglahar dyan kasi patag. Flat areas. Kaya ang Maynila, overpopulated, puro building at saka basura, naghalo na may mga buaya pa. Ito, masakit ito. Ang nangyari sa pandemic ako dito ako sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City Since 2014 dito ako nakatira nung year 2020 na nag-start itong pandemic. Ano nangyari? Ano pong nangyari? I-share ko sa inyo. Di ba nagbigay ang gobyerno natin, nag-lockdown ng pagkain, nagbigay ng pagkain ng may sustento ang gobyerno. At saka ang pirang yun ay galing sa ating lahat, mga taxes na yan. Pinipili nila kung sino ang active voters, yun ang bibigyan ng pagkain. Meron pang mayayaman nakatanggap ng 6,500 na yun na sustento. Napaka-unfair. Ito ang katotohanan natuklasan ko. At nakikita ko, kapitbahay ko may ganang kalagayan nila. Nakatanggap ng ganyan kasi active voters sila. Which is wrong. Nagbabase sa master list. Bumuto ako as a Filipino citizen. First is Parañaque. Pangalawa, Pasay. Pangatlo, sa Lantapan, Bukidnon kasi doon kami. Province of Bukidnon. Pang-apat, Malaybalay City, Bukidnon. Kaya nandito ako sa Cagayan de Oro City. Ang katotohanan, hindi ako nakaboto. Hindi ako nag-transfer dahil pang-apat na. Pero dapat ba yung basihan? Kunan ng basihan? Kung hindi ka active voters, hindi ka bibigyan ng pagkain. Ang purpose ng lockdown ay nag-lockdown pero walang hawaan. Hindi tayo mahawaan ng COVID.
Nandoon ang corruption. Kaya lumalala at lumalala itong COVID dahil hindi lang sa mga pagmumura, basura na nandyan, ang energy field ay napakarumi. Ang virus, ano nangyari? Lumalala. Dagdagan pa ng mga lalaking buhaya sa gobyerno. Yan ang nangyayari sa ating bansa. At hindi po natin makikakaila yan. Hindi ko ito gawa-gawa, alam niyo lahat. Alam niyo lahat yan. Nangyayari. Ang kasalukuyang nangyayari sa ating bansa, alam niyo lahat. Diba? Ang nangyayari sa ating bansa, sa kasalukuyan, alam niyo lahat. Kaya lumalala ang sitwasyon. Kaya ito ang pandemic, we are all called. This is a biggest call to awaken everyone. Ito yung rason bakit nandito ang pandemya na ito. At saka sinasabi ko palagi, the biggest, so how many times I told you or I said that the biggest ship of Aquarius was started last December 21, 2020. And all of the Aquarian people was inborn humanitarian. Ito pag-usapan natin ang humanitarian people. Ang daming mayayaman dito sa Pilipinas. Takot maglabas ng pira. Hindi niyo madadala kung saan kayo pupunta pagdating ng oras na mamamatay kayo. Tandaan niyo yan. Hindi niyo madadala ang yaman niyo. Part of our wealth since birth is even our spoon and pork. Pieces of our kitchenwares, glass, are part of our wealth. Pero hindi natin madadala yan kahit ukay-ukay na damit. Hindi mo madadala yan. Wala tayong madadala pag nagpantay ng mga paa natin. Ang daming mayayaman sa Pilipinas pero yung sinasabing humanitarian, wala. Wala dapat taong nagbigti nung pagdating ng COVID dahil walang makain. Pero ang sinasabing selfishness, anong nangyari? Wala. Yung tinatawag na wisdom pag nagdadasal ka. Bakit sarado ang puso ng tao? Marami-rami pa po akong ipapaliwanag sa inyo. Yung tinatawag nating puso. Usapan natin yung heart natin. Kapag nakasarado yan, iwan. At hindi basta-bastang mabubuksan ang puso na totoo. Kapag mali, ang totoong wisdom ay hindi basta-bastang nabibigay sa tao. Kasi meron tayo dapat bubuksan. Ang tao ay may tinatawag na chakras. We have root chakras. We have sacral chakra, solar plexus chakra, and we have heart chakra, and we have throat chakra. We have third eye chakra, and we have crown chakra. Kapag hindi ito bukas at activated, this caused our life for disalignment. This will cause this will cause disalignment to our lives. Mga maling desisyon na gagawa natin dahil dito pag hindi siya activated. Ito yung mga tinanggal sa atin. And for how many times I say that we are all gifted since we are a human being. And we are all spirits and we are just experiencing this life, this present life as human being. Maraming niwala tinanggal sa atin kasi for past 3,000 years, we are living in 3 dimensions. Maraming niwala, marami tayong senses. Tinanggal yung iba. For example, we could able to heal our own ailment. We are all gifted people as human being. Pero niwala yan. Nawala sa utak natin yan. Kasi sa mga turo.
Nagugulat kayo ano. Anyway, we are 40 minutes almost. This is my third video that I'm going to upload, and there are lots that I need to explain. And thank you once again for seeing and listening, and I need your support and help. Try to share it to other people so that other people will be awakened. Kung meron po akong nasasagasaan, dahil yan sa ego at saka pride. At saka pag-uusapan natin yan sa susunod. Yung ego, pride, lahat pag-uusapan natin yan. Sa susunod, marami pa akong gusto sabihin na nais paliwanag sa inyo. Habang nabubuhay po ako sa mundo, no one can stop me. I will reveal everything that given to me with the powerful Holy Spirit of love and light. All of my gifts since birth, I'll have to reveal it. Because these are only the things that I can share to humanity. To help the humanity. No matter what my gender is. Doesn't matter. Thank you once again, and good evening. I am sending you love and light. I am sending you one love and light, love and light.